Sa supply at presyo ng bigas sa bansa, ang briefing ng Department of Agriculture sa Kamara. Kabilang sa tinalakay, ang posibleng solusyon daw para mapababa sa 20 pesos ang presyo kada kilo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kapit lang daw sa inaasam na 20 pesos kada kilo ng bigas dahil ayon kay Albay Representative Joey Salceda, posible pa ring matupad ang campaign promise ng Pangulo. Ito raw ay kung maglalaan ng subsidiya ang administrasyon para maibenta ng mura ang bigas kahit mahal ang pagkabili dito. Alam mo, panahon ni Presidente Gloria, napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas Sinubsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So kung yung gusto talaga ni Bongbong ng 20, ang dali lang yun. Pero walang kapangyarihang ganito ang National Food Authority na dating namimili ng bigas sa mga magsasaka at nagbebenta nito noon sa merkado para makontrol ang pagtaas ng presyo nito. May hindi magandang epekto rin daw ang subsidiya. Kaya nagkanda utang-utang na 150 billion ang NFA. Mr. Chair, Na-achieve naman yung 20. 18 pa nga I think Congressman Salceda, the NFAs no longer have the power to do that. Yun ang point ko. Then we can set up a subsidy fund for it. If there's no NFA, then somebody can do it. If he wants 20 pesos. It's not impossible. That's what I'm saying. Tinalakay yan sa briefing ng Department of Agriculture sa Kamara kung saan tiniyak din nito ang sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na anihan sa Marso at Abril. Sapat din daw ang supply ng sibuyas na inaasang sisipa ang demand sa paparating na Kapaskuhan. We will hold you to this, itong onion for December. We were assured last year, just for the information of the good secretary, na by August we were 114% self-sufficient sa onion nun. But unfortunately, pagdating ng December, ang laki pala ng discrepancy. May pangako naman ang bagong talagang Agriculture Secretary. I confirm that the price of sibuyas pula today is 140 today, and sibuyas puti is 110. And I'm closely monitoring this, and we will do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon. Nananatili naman daw sa 100 pesos kada kilo ng asukal, pero ayon kay Laurel, may gagawin silang hakbang para mapababa ito. Ang asukal should be around 85 lang, hindi 100. So we are doing some intervention, but unfortunately I cannot diverge in public kung ano yung mga interventions na aming gagawin through the efforts of DTI, SRA, and DA. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras.